111. So much sa mga nag-type po ng 1. So actually, right now, we are currently at 49 participants. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Nikki Bernades and I am your host for today's webinar po. So ngayong gabi, I would like to know, saan po ba kayo nanonood po ngayon, yung mga viewers natin? So are you from Luzon, Visayas, Mindanao? Saan po ba kayo nanonood po ngayon? Ayan, can you type below saan kayo ngayon? Ayan. So, meron tayo from CDO, from Cebu, from Visayas, Butuan, Osamis. Ayan, daghan dito mga Bisaya din he. Ayan, Bisaya po day ko mga guys. So, pero actually may mga papasok din daw dito na mga taga Luzon. So, yung gagamitin natin is magta-Taglish tayo. So, hindi naman po ako yung speaker ngayong gabi and taga-welcome lang po ako na magiging speaker natin. So, I'm very happy na nandito marami sa atin iba't ibang parts ng Pilipinas nakatutok po ngayon. And I know most of us here are mga beginners po pagdating sa Forex. Siguro yung iba may mga little knowledge or yung iba is nakarinig na ng mga terminologies about Forex. And ngayong gabi po, yung gagawin kasi natin is to have a refresher sa mga may experience na and basic po na Forex mga terms on how to execute dito sa Forex trading. Kasi kahit anong gawin po natin, kailangan po talaga natin magkaroon ng solid foundation para maging successful po tayo. Agree po ba kayo dyan? 'Di ba? So, kahit po sa eskwelahan, dumadaan po tayo ng mga stages, grade 1, grade 2, hanggang college po. Dapat po talaga nating pag-aralan ng isang bagay para po matutunan natin paano po siya gawin. So, ngayong gabi, yung magiging speaker po natin is ibabahagi niya po sa atin paano nga ba gawin yung mga basic, ano yung mga dapat nating malaman about Forex. And if excited na po kayong pakinggan yung ating magiging speaker, i-introduce ko na po siya sa inyo ngayong gabi. Okay. So, yung ating magiging speaker po tonight is isa po siyang president ng isang dropshipping company. So, marami na din po siyang mga businesses na hinahandle and siya po by profession is actually a computer programmer. So, isa din po siyang system analyst, multi-achiever, and siya po yung tinatawag po namin dito yung the ninja coach. So, he's also my personal mentor. So, kung kayo po gusto din po ninyong malaman ano ba yung mga knowledge na ibabahagi niya sa atin, everyone, help me welcome our speaker for tonight, Mr. Large Bernades. Ayan, palakpakan po natin si Sir Large. Yes, yes. Good evening everyone. No? Maying gabi sa tanan mga Bisaya. Sandali. Uy, daghan yun, no? From Cebu, from CDO, from... Okay, okay. So guys, as you know, every Thursday, ang ginagawa natin is nagre-refresh tayo. This is very basic, no? Very basic. Kung ikaw ay isang trader na, ano mo na, observe mo na, later on sa ating Q&A kung meron kang mag-contribute, no? Kasi ang goal natin dito, ma-equip yung mga new traders natin, no? Kasi ang forex hindi ito basta-basta eh. So kailangan talaga natin ng very basic na knowledge which is unang-una is how to execute yung trade, no? So wag na natin patagalin. Share ko na yung screen kasi 8:30 may high impact news, no? So sana makahabol tayo pero hindi na maka-trade. Okay, okay. So share ko lang yung screen. So yung iba na naka-attend na parang refresher na lang ito. Okay. Ayan. So nakikita na siguro no yung screen natin. Uh, for a while. Sandali. Sandali lang muna. Okay. Ayan. So kitang-kita na siya, no? Okay.
So very basic tayo how to execute trade. Okay, very ano lang to, few slides lang bago tayo mag doon sa actual, no. This is how to trade using your mobile, no. So kung magti-trade ka using mobile, ito yung mga kailangan mo ng mga apps, no. We're using MetaTrader 5, ito yung platform na gagamitin natin. Then Light Finance, ito yung recommended broker namin for the new members or the new traders. Kasi unang-una meron siyang 100% bonus, no, sa capital mo. So kung trading fund mo is $100, magiging $200 siya, no. So Telegram app, kailangan natin dito kasi diyan ibabato ang mga signals from our master traders, from the community. So para kokopyahin na lang natin, no. So hindi ko na i-demo kung paano i-download ito sa app, no? Kasi alam naman natin 'yan, no? Okay. So usually sa Forex, dalawang pairs talaga 'yan, no? Merong base currency saka may quote currency. So in this case, XAU is gold and USD, no? Maraming ano tayo, may Euro USD, may GBP GPY. So maraming quote, maraming mga Forex pairs, no? So ang mangyayari diyan, halimbawa tonight merong high impact news, kung bababa ang US dollar, aakyat yung isa. Aakyat si gold, no? Kung bababa si US dollar. Kung tataas naman si US dollar, bababa yung gold. Ganun lang 'yon, okay? So basically, ang forex is just about buy and sell, no? Buy and sell. So we buy when the price is low and we sell when the price is high. Okay? So, meron tayong tinatawag na buy position or in Forex lingo, it's also called long position. Okay? So, meron din tayong tinatawag na sell position or short position. Okay? Then, ito very important. May take profit saka stop loss. Take profit, siyempre iyan, ito yung isi-set natin para mag-profit tayo. Very simple. Stop loss, ito yung isi-set natin para ma-mitigate natin yung loss or ma-lessen yung loss natin. No? Especially if you're a beginner, kailangan talaga nakaset itong stop loss natin. No? Leverage naman, ito yung nag-multiply ng trading power mo. Kasi sa totoo lang, halimbawa yung pera natin kulang, ang broker ang nag-offer ng leverage. Halimbawa, ito yon. Meron tayong from 1:100 to 1:1,000. Okay? Halimbawa, ang leverage is 1:1,000. Let's say, ang pera mo lang, trading fund mo lang is $500 or 28,000 pesos. Tapos, ang leverage mo is 1:1,000. So, pwede kang makatrade up to $500,000 or 28 million. No? Yan yung tinatawag na leverage. Minumultiply yung pera mo. Okay? Then, meron din tayo, palagi mo itong maririnig during trading, no? PIP, no? Point in percentage. So, it's a very small measurement of change in currency pair. Okay? So, usually, ang PIP is nasa fourth, ano yan? Fourth na number. Yan, yung nakapula, no? Sa GPY pairs naman, GPY pairs is nasa second, no, yung nakapula. Ang gold naman is after ng decimal point. Okay. Tapos may makikita kayo dito na blue, yan yung tinatawag na pipettes, no? Pipettes. Ang pipettes is a fraction of a pip, no? Pero ang kino-compute talaga natin itong pip, no? So sample lang. Ito, this is for gold. Halimbawa, nag-buy tayo at 2661 tapos nag-take profit tayo at 2661.5. Ibig sabihin, kumita tayo ng 5 pips. Okay? So screenshot nyo na lang ito para balikan nyo na lang. Anyway, recorded naman ito, no? Kung nag-buy kayo ng 2661 at nag-take profit kayo ng 2662.59,
So ignore mo yung 9, no? Kasi yung 9 ang pipettes. Total niyan is 15 pips. 15 pips. 15 pips. Okay? So nag-buy tayo ng 2663, nag-TP tayo ng 2668.95. So nag-profit tayo ng 59 pips. Yan. So very simple lang guys, no? Simple mathematics lang. Sandali. Okay? So kung sell naman, baliktad, no? So kung nag-sell tayo ng 2661 tapos bumaba siya ang price, nag-TP tayo sa 2660.5, yan naman, panalo tayo ng 5 pips. Oh. Pero kung umakyat siya, talo tayo, no? Talo tayo. So nag-sell tayo ng 2661, nag-TP tayo ng 2658.57. So 25 pips. So ganun lang kasimple yung pips, okay? Now, lot size naman, ito yung portion ng money natin na tinitrade, no? Kasi hindi naman 100% ng pera natin ilagay natin sa trade. Okay. Now, ito yung recommended na lot sizes for proper risk management. Okay? Let's say ang pera mo is $1,000, ang recommended niyan is only, ano na natin? Okay? So ang recommended niyan is 0.01 lot. Okay? So kung naglagay ka ng 0.01 lot, ang tinaya mo diyan is 10 cents per pip or 1% risk. Okay? Pero gusto mo mag-risk ng higher, nilagay mo is 0.1, ibig sabihin hindi na yan 1% risk. So that's already 10% risk. Okay? Now, kung 10,000 naman yung trading fund mo, ang recommended lot size is 0.1 or $1 per pip. Okay? Or equivalent yan to 1% risk. Kung ang nilagay mo naman is 1 lot instead na 0.1, so that's 10% risk. So kung 100,000 naman yan, 1 lot, tapos $10 per pip or 1% risk. Okay? Now, ang problema, kung ang pera mo is kulang, no? Kunti lang yung pera mo. So ang example kasi natin dito is $1,000 eh. Paano naman kung ang pera mo is only $100? Kaya ika-convert natin yan to cents. May cent account na tinatawag. Okay? So yung $100 mo, equivalent yan ng 10,000 cents. No? So since may 10,000 ka na, meron dito 10,000, no? 10,000. So ibig sabihin, pwede ka na ngayon tumaya ng 0.1 na lot, no? So ang equivalent niyan is 1 cent per pip. Okay. So kung ang tinayaan mo naman is 1 lot, so 10% risk pa rin. So $50, that's 5,000 cents. Okay, tapos ang recommended lot size mo is 0.05. Okay? So simple lang naman 'yan, no? Kasi pangatlong ano na natin ito. Okay. Now, during trade, okay, may tinatawag tayong market execution, no? Later on, i-demo natin ito. Market execution, that is buy now, sell now. Ibig sabihin, bibili ka or magbebenta ka at the current price. Okay? Halimbawa ngayon, kung ang price is 2660.71, pag pindot mo ng buy market, so yan din yung bibilhin niya. Ayan, oh. So makikita mo dito, pag pindot ko ng buy, ayan dito. Oh. Now, tapos may nilagay ako dito, ayan. Halimbawa ito. So bumili tayo at 2660.70, tapos nilagyan natin siya ng stop loss, no? Stop loss na 2658. Okay? Tapos nag-take profit tayo at 2663. Yan. So, pero kung halimbawa nag-market execution ka,
pwede na later itong stop loss sa take profit. Pindutin mo muna itong buy market, tapos later on, i-modify natin. Kasi very important ito ang time eh. Kailangan mapindot mo kaagad, no? Mapindot mo kaagad siya. Okay. So yan yung buy now. Okay? Now, ito namang sell now. Yan, kabaliktaran yan, no? So, ang sell now naman, dito na nag-sell tayo at 2660.78. Kung mapapansin nyo, ang stop loss natin is mas mataas. Siyempre kasi sell eh. Kung nagsisell tayo, ang prayer natin dyan is bumaba yung presyo para kikita tayo. So siyempre, ang stop loss natin mas mataas kaysa sell price. So kaya from 2660.78, ang stop loss natin is 2662. Okay? Tapos, ang take profit natin dapat mas mababa sa current price, which is 2658. So ganun lang yan ka-simple, no? Okay. Now, meron din tayong tinatawag na buy limit at saka sell limit. Okay? So buy limit naman, okay? In this example, yung price is yung blue, no? 2660. Yan. Ito yung current price, pero sometimes kasi hindi mo pa gustong bumili dyan. Gusto mong bumili sa mas mababa pa na presyo. Okay? So kaya instead na ang current price is 2660, bibili tayo ngayon sa 2658. Ito yung bilhin natin, 2658. So kaya mag-execute tayo ng buy limit. Okay? Buy limit. Now, ang sell limit naman baliktad. Kung ang presyo ngayon is 2660, okay? Ang gagawin natin is mag-sell limit tayo sa mataas. Okay? Kung pindutin mo yung button sa sell, ang tawag diyan is sell now. Okay? Pero gusto mo kasi na mas magbenta ka mas mataas pa. So 2662. So kaya mag-execute tayo ng buy limit saka sell limit. Okay? So ito namang buy stop saka sell stop. By the way guys, huwag kayong mag-alala kung medyo naguguluhan pa kayo, hindi nyo masyadong naintindihan kasi normal lang yan, no? So, habang nagpa-practice kayo using your demo account, sooner or later, maintindihan nyo bakit merong buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Okay? So, ang buy stop naman, kung ang presyo ngayon is 2660, okay? 2660, tapos kung moving ang market kasi pataas, paakyat ang market. Kung paakyat ang market kasi, posible halimbawa nag 2661 siya. Posibleng bababa pa yan, no? From 2661 posibleng bababa. So, ang gagawin mo, pwede ka ngayon mag-buy stop sa 2662. So, kung tuloy-tuloy yan ang price, so siyempre makuha niya yung order mo, no, na buy stop. Yung sell stop naman, okay? Yung sell stop naman, baliktad din siyempre, no, sa buy. Yung sell stop, 'di ba kung nag-sell limit tayo na mataas, dapat kung ito yung price ngayon, ito yung price 2660, dapat ang sell limit natin mas mataas. Pero yung sell stop is mas below sa current price. Kung itlog kaya naman kung kapalit og itlog. I-mute na natin itong sandali Ayan. So, okay. Yan yung sell stop natin, no? So, kung ang price is 2660, habang bumababa yung presyo, pwede ka ngayon mag-execute ng sell stop. Kung diretso-diretso yan, siyempre makukuha niya yung order natin. Okay? Sell stop. Okay. So, ayan. Ganun lang kasimple yan, no? Anong next? Okay. So, diretso na tayo ngayon. Kung nagte-trade ka, tapos medyo may experience ka na, siyempre recommended talaga if you use a laptop or a computer, no, kasi mas madali siya, no? Mas siyempre mas klaro din yung mo. Pero
mostly sa atin kasi mobile nasa work or nasa labas, pwede kang mag-trade using your phone or your mobile, no? So ang gagawin muna natin, ipakita ko muna kung paano tinitrade siya sa computer, no? Share natin saan na yung ano ko? Dali. Yan. Yan. So ganito yung itsura ng trade sa computer, no? Habang wala pang news kasi mamaya sobrang likot na nito. Okay. So ganito yung ano. So i-focus muna natin dito sa gold. Ayan. Lakihan natin yan. Ayan. Saglit, bakit hindi Sandali Bakit hindi nag-ano siya? Sandali lang kasi ayan, okay. So ito yung gold. Okay? So this is a demo account. Ang ginagamit natin dito is 10,000. Okay? So kaya ang lot size natin is 0.1. Okay? 0.1 yung lot size natin. Turn off ko itong video, no? Alright. Ayan. So, yung yellow, yan yung current price. Okay? Yan yung current price. Kung pipindot ka ngayon ng, halimbawa, pipindot ka ngayon ng sell now. Okay? Saka buy now. Yan. So, yan yung market execution. Okay? So, yan. Halimbawa, mag-execute tayo ngayon ng sell limit saka buy limit. Okay? So, ang price ngayon for gold, kung mag-sell now ka, ang price niya is 2614. Okay? 2614. Pero, ayaw mo munang mag-sell at that price. So, mag-execute tayo ngayon ng sell limit. So, ibig sabihin, dito tayo mag-execute sa taas. Yan, no? Okay? Halimbawa, dito tayo sa taas. Right-click ko lang yan, sell limit. Yan na ito na yung sell limit natin, no? Kung nakikita nyo, na pink. Tapos, perforate yan, no? So, ibig sabihin, ang tawag yan is pending order. So, hindi pa yan na-execute ang trade, no? Pwede din natin yan i-drag. Drag natin dito. Yan. So, ibig sabihin, maghihintay pa siya na aakyat siya ng ganitong price na 26, halimbawa ito, 2616. Yan, 2616.15. Maghihintay siya ng 2616, saka niya i-execute yung trade. Yan yung buy limit, yan yung sell limit. Okay. Ang buy limit naman, kung ang yellow, yan yung price natin, 2613, no? 2613. So 2613, wag muna tayo mag-buy dyan. Kung pindutin mo yung buy, that's market execution. Pero gusto mong mag-buy dito sa mas mababa. So right-click mo lang yan, buy limit. Yan. So ibig sabihin, yan o. Makikita nyo dito. I-move ko siya. Yan o. So yan yung execute niya. Okay. So I hope klarong-klaro yan, no? Inuna ko yun sa computer kasi mas clear siya So meron na tayong sell limit saka buy limit. Okay. Now ngayon, ano naman yung buy stop saka sell stop? Okay. Now, yung buy stop saka sell stop, very important yan. Ginagamit yan usually kung halimbawa may news, no? May high impact news. Hindi mo kasi alam kung anong mangyayari sa kanya. Is either bumaba siya or bumaba siya or umakyat, no? So, ang mangyayari diyan kung ang yellow
Sige nga, i-ano natin. So nag-start ng move. Nag-ano na, ayan na. So 8:30, yan yung high impact news natin. Bang, down. Down. Close natin. Ay, bang. Yan o, Bang. sandali. Delikado mag-trade. Ayaw pag-trade. Oh. Delikado. Oh, yan yung ano guys, high impact news. Yan yung sinasabi kong high impact news. So ganyan kalikot yung market natin. Delikado. Yan. Ganyan kalikot yung market. So kung baguhan ka pa lang, wag kang magti-trade, hindi tayo mag-sell. Grabe ang likot. Sandali lang hindi ko mapindot to, grabe. Uptrend siya, uptrend. Ayan. Uptrend. Delikado. Timing talaga tayo, no? Ilang news ngayon? 3? Oo, ay delikado lang. So 3 yung Abot. Up to 35. To 658. okay, so hayaan na natin 'yan. Maghanap tayo ngayon ng ano? Sino to? GBP, GPY. Hanap tayo ng hindi malikot, no? Kasi kung titingnan nyo, lahat ng ito, kung nakikita nyo yan, lahat ng pairs na may kaugnayan sa US dollar, sa Bisaya pa, magkitiw-kitiw yan, no? Sobrang likot talaga niyan. Kaya kung baguhan ka pa lang, tapos nagtitrade ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, masusunog ka talaga, no? Dito tayo ngayon sa GBP, tingnan nyo dito. GBP, GPY. Medyo malikot din, no? Okay. So, ito. Okay. Sample natin. Halimbawa, hindi mo alam kung paakyat or pababa, no? So, ang gagawin natin, mag-right click tayo dito. Dito tayo sa taas, maglagay ng buy stop. Ayan, yan yung buy stop. Dito tayo sa baba ng yellow, maglalagay tayo ng stop. Ayan. Ganyan yung gagawin natin. Kasi ang mangyayari dyan, halimbawa, umakyat siya, kasi milliseconds yan eh. Pag umakyat siya, ngayon, kung pababa siya, mahihit niya yung sell stop. Ibig sabihin, mag-execute siya ng sell. Okay? Kung aakyat naman siya, mahihit niya yung buy stop. Okay? Bawa, lapitan natin. Yan, lapitan natin. Yan. Usually, yan yung ginagawa namin. Usually 20 pips, no? Mag-buy stop ka saka sell stop. Ayan, so na-hit na yung sell. Na-hit na yung sell niya. Okay? So, okay, sa ano na tayo? Dito na tayo sa cellphone, no? Stop share tayo. Timing talaga tayo. Okay. So, dito naman tayo sa phone. So, unang-una guys, dapat may Light Finance ka na account. Okay. So, sa Light Finance mo na account, pindutin mo lang itong activate demo trading. Okay? Pag-activate mo ng demo trading, dito ka sa MetaTrader. Okay? MetaTrader, open an account. Tapos, ang account type mo, gagamit tayo ng MT5 demo cent. No? Kasi kung baguhan ka pa lang, kahit na marami kang pera,
Okay? So kahit baguhan ka pa lang, kahit marami kang pera, we recommend talaga na mag-start ka muna ng small amount, no? And before ka mag-actual, mag-demo ka muna. Pindutin mo yung okay. Tapos ang leverage natin is 1 to 1,000. Gamitin na natin yung leverage. 1 to 1,000, tapos US dollar, tapos open demo account. Okay? Pindutin mo yung open demo account. So after that, meron ka ng demo account ngayon. Okay? So balik tayo dito. Pindutin natin yung sa lower portion ng screen mo, may portfolio dyan. Pindutin mo yung portfolio. Tapos upper right, merong dollar sign. Magde-deposit tayo, no? Deposit tayo ng $10,000 na cents. Yan yung equivalent to $100. Okay? $100. Pindutin mo lang yung top up. So, in our case, meron na tayong 9885, no? Mga ano din to. Okay? So, this is we're using a demo account. Okay. So, ngayon, titingnan mo ngayon yung demo mo. Check mo yung server login 89779822. Tapos may makikita ka diyan na trader's password. Ang trader's password, pindutin mo lang yung edit. Okay? Kasi kailangan mo mag-set ng trader's password. Tapos halimbawa may mga kaibigan ka na ayaw magti-trade tapos gusto lang na magbigay ng pera sa iyo tapos ikaw na lang ipa-trade nila, bigyan mo sila ngayon ng investor's password. Pindutin mo yung edit, lagay mo yung investor's password. Okay? So ibig sabihin, lahat ng trade mo makikita nila transparent. No? So makikita nila. Okay. So ngayon, kung may Light Finance account ka na, meron ka na, punta na tayo dito sa MetaTrader 5. Okay? So sa MetaTrader 5 plus, tapos hanapin mo yung Light Finance. Light Finance Global, pindutin mo lang siya. So kung demo yan, MT5 demo. Kung live naman, MT5 live. Okay? So MT5 demo, i-type mo yung server login kanina, 89779-822, tapos yung password. Okay? So pagkatapos mong type ng password, okay, pindutin mo na yung sign in. So in our case, ito na yung ano natin, demo natin. Ay, sandali. Ayan, may demo. Ayan. So kung ano yung in-execute natin sa computer kanina, automatic yan, nakalagay din sa phone mo kasi nasa account mo yan eh. So tingnan mo yung cell natin. May negative na, no? So may nakikita kang blue at saka red, negative. So kung blue, ibig sabihin, panalo ka na, no? Pwede mong i-close yan, pwede mong hintayin siya na mag-take profit. Kung red naman or negative, ang tawag dyan is paper loss. Okay, paper loss. So, kung hindi mo pa i-close yan, hindi ka pa lugi. Pero kung i-close mo na at negative, siyempre, lugi ka na, no? Pero may mga case talaga na kailangan mong i-close para ma-lessen yung losses mo. Okay? So, ito, wag tayo matakot kasi demo lang naman ito. Okay. Start tayo dito ng buy now, sell now. So, ang unang pipindutin mo, punta ka muna dito sa chart. Sa lower button, merong codes, chart, trade, history, saka settings, no? So, punta tayo sa chart. Ayan. So, yung chart natin, XAU-USD. Yan, XAU-USD. Yan. So, merong M5. Dito sa taas, may M5. Pwede mong M1 yan. Ibig sabihin, bawat candle na makikita mo is 1 minute yan. Kung pipindutin mo itong M5, ibig sabihin, bawat na candle makikita mo is 5 minutes. Yan. Ayan, no? So, since sell yung
nasa taas, kung titingnan mo itong trade, yung sell natin panalo na, no? Yan. So halimbawa, i-execute natin ngayon yung buy now, sell now. Halimbawa, gusto mong mag-sell. Pipindot ka lang ngayon ng sell. Yan. So pindot, yan oh. So, pag pindot natin, meron ng bagong sell dito sa ano. Sagol-sagol na kasi ito, no? Kasi may ano tayo kanina. Okay. So pindutin mo lang yung sell sa buy. Okay. Now after that, i-close muna natin ito. Okay. Start muna tayo guys ng kung paano mag-close ng account, no? Halimbawa, i-close natin itong sell na $25 or yan. I-long press mo lang siya, pindutin mo lang yung close position, tapos close. Ayan. So tingnan natin sa history. Ayan, meron na tayong $21. Yan oh, yung pinakahuli. $21.1. Okay. Halimbawa, ang instruction is halimbawa itong GBP GPY. Okay? GBP GPY. Halimbawa, may nakalagay sa Telegram na take partial profit. Take partial profit or yun nga parang halimbawa close half. Meron ganun eh, close half. So yung GBP GPY, ang lot size niyan is 0.1. So pwede mo siyang pindutin, i-close position mo siya, instead na 0.1, ang i-close mo lang is 0.05. Ibig sabihin, close mo yung half. Ayan. So na-secure mo na yung half. Ibig sabihin, kumita ka na no ng $4.3. Ayan. Kung titingnan nyo, GBP GPY by 0.05/0.1. Ibig sabihin, yung lot size niya is 0.1 pero close mo yung kalahati. Okay? Kahit na malugi man yan, so at least may ano ka na. Okay? Okay. Now, minsan, kasi ito na yung mga trade eh. Minsan, may nakalagay sa Telegram na move. Ay, ito kasi wala pa itong SL, no? Lagyan mo itong gold na buy, lagyan muna natin ito ng SL tsaka take profit. So, halimbawa, nag-buy tayo at 2618. Okay? 2618, pindutin mo lang yung modify position. Okay? Nag-buy tayo at 2618. Pwede ka ngayon, halimbawa, mag-stop loss ka ng 20 pips. So, ang 20 pips niyan is 2616. No? So, stop loss niya is 2616. Halimbawa, mag-take profit ka ng 40 pips. 40. So, nag-stop loss ka ng 20, nag-take profit ka ng 40. So, 2622. Okay? Bakit 2622? Kasi nga, ang price na bili mo is 2618. Okay? 2618, tapos ang stop loss mo is 20 pips. Okay? So, ibig sabihin, 2616. At saka take profit mo ngayon is 40 pips. So that's why from 2618 plus 40 pips is 2622. Okay? So modify mo yan. So naset na natin yung stop loss saka take profit. Halimbawa ngayon, ang instruction sa Telegram is set your set SL to BE or move your SL to BE. Okay? Ang ibig sabihin niyan, i-move mo yung stop loss mo to break even. Okay? So, i-move mo yung stop loss mo to break even. Ang mangyari diyan, kung ano yung bili mo, 2618.25, modify natin modify. Kung ano yung bili mo, yan din mismo yung ilalagay mo na SL. 2618.25. Yan. Modify. Now, anong mangyayari dyan? Okay?
kahit na, di ba buy tayo, kahit na bumagsak yung presyo, so hindi ka malulugi. So wala kang talo, wala ka ring lugi. Kasi minumove mo lang siya sa break even. Okay. Minsan, sinasabi sa Telegram, move your SL to profit. Okay? Kung titingnan nyo dito yung gold, focus muna tayo sa gold. XAU yung pinaka-bottom. XAU USD na buy. Okay? So, ang bili natin is 2618 pero ang price niya ngayon is 2621. 2621. Halimbawa, ang instruction sa Telegram is move your SL to profit. Ibig sabihin, halimbawa, i-move natin siya sa 2620. Modify natin. So, ang SL natin, instead na 26218, ilagay natin siya 2620. Okay? Hindi na pwede kasi nag-ano na pala, no? Sandali. Bakit ayaw? Nag-close na. Hindi natin ano. So, nag-close na siya, no? So, tingnan nyo guys. Kung titingnan nyo itong gold, meron siyang green na line, no? Meron siyang green na line sa beside sa kanya, no? Ibig sabihin yan, automatic yan nag-take profit. Ibig sabihin, ang system na ang nag-close. Kung pansin nyo yung iba, wala siyang line na green. No, wala siyang line na green. Ibig sabihin, nag-manual close tayo. So kung ang system mismo ang nag-close o nag-SL, meron siyang green dyan at saka meron siyang red. Oh. Yung red, yan yung nag-stop loss siya. Yung green, yan yung nag-take profit. Okay? I hope na gets niyo yung ganyang ano, no? So kanina hindi na natin ma-modify kasi nga nag-ano na siya. Nag-take profit na siya. Okay? So, sige. Ano muna natin? Huwag natin i-close, no? So, siyempre, alam na natin yung buy now at sell now. Pindutin mo lang yung sell, pindutin mo lang yung buy. Yan na yung mismo yon, no? Now, ngayon, i-try natin yung buy limit saka sell limit. Okay? Now, kung napapansin nyo sa upper right, meron siyang rectangle na red saka blue saka may circle. Okay? So, kung pindutin mo yung rectangle, yan yung my buy and sell. Market execution yan. Kung pindutin mo yung red na may pula at saka blue, dyan makikita meron na siyang buy limit yan. Oh. Kung nakikita nyo, buy limit. Okay? Bakit buy limit siya? Kasi nga yung price nasa taas. Oh. Nasa taas. Halimbawa, move natin to sa M15 para hindi masyado talaga. It's 1. Ayan. Ulitin natin buy limit. So ang buy limit is below sa current price. Kung ilagay ko yan above, ang tawag diyan si limit na. Oh. Yan si limit na yan. Nagpula siya. Pero kung ibalik ko siya, buy limit siya. Di ba? So ano yung mga trades below sa current price? Ito ano natin para ma-clear. It's either buy limit or pipindutin ko yung buy limit na yan. It's either buy limit or sell stop. So ibig sabihin pala, ang pwede mong gawin below sa current price is buy limit or sell stop. Okay? Ang pwede mo namang gawin above the current price is buy stop saka sell limit. Okay? Buy stop saka sell limit. Ayan. Move natin ulit. Okay. Halimbawa, execute tayo ng buy limit. Yan, buy limit. Dito tayo. So, naka-buy limit yan. Pindutin mo lang yung arrow. Ayan. Tapos place. Okay. So, buy limit na tayo. Okay. So, mag-execute tayo ngayon ng sell limit. Kung titingnan natin itong trade, tingnan nyo, meron na siya sa below, meron ng orders.
So, sa taas niya, may nakalagay diyan na positions. Ang positions, yan yung moving, yan yung mga actual trades natin. Yung orders, yan yung tinatawag na mga pending orders, no? Pending orders. Ibig sabihin hindi pa na-execute yung trade kasi nga ano pa yan eh, limit orders pa yan eh. Okay. Ngayon, mag-execute na tayo ng sell limit. Okay? So, ang sell limit natin, lagay natin medyo ano yung price. Okay? Sell limit, ayan. Pindutin mo lang yung arrow right. Okay? Place. Ayan. So, lalagay siya dito. Nakalagay na dito sa pinakailalim yung sell limit. Pero later on, kukunin na niya yan kasi medyo malapit na siya. Oh. Tingnan niyo yung chart. Oh. Ayan, oh. Malapit na siya. Oh. So malapit niyang kukunin na yung sell limit natin. Yan, ayan, ayan, ayan. Okay. So malapit na. Mamaya makikita niyo yan. Okay. So yan na yung buy limit saka sell limit, no? So hindi pa niya kinuha. Okay. Now, pag execute naman ng buy stop, okay. So ang buy stop natin doon tayo sa taas. No? Oh, pindutin mo ito, buy stop. Okay, base. Then yung sell stop naman dito sa ilalim. Sell stop dito sa ilalim ng current price. Okay, pwede tayo dito, dito rin. Oh. Kung napansin nyo, pareho yung ano ng buy stop saka sell stop saka buy limit, no? Below sila ng current price. Yan. Now, okay. Now, habang nagtitrade kayo, unang-una, wag talaga kalimutan yung stop loss, ha? Stop loss saka take profit. Kasi halimbawa, nakatulog kayo, tapos hindi nyo nalagyan ng stop loss, siguradong sunog yung account nyo, no? Halimbawa, itong GBP, ano natin ito? Itong GBP, GPY, wag na yan, gold lang tayo para ano tayo. Okay. Halimbawa, yung gold na 2616. Okay? So 2616, tingnan nyo guys. Ang negative niya nasa 95 na, no? 95, 96. Biruin mo kung aakyat pa yan, so mauubos yung pera mo niya, no? Kasi nga, tumaas yan kasi nga hindi tayo naglagay ng stop loss. Okay? So ngayon, lalagyan natin siya ngayon ng stop loss. So from 2616, since sell siya, doon tayo maglagay ng stop loss sa mas mataas, no? Kasi ang sell dapat pababa para kikita tayo. So from 2616, let's say ang instruction is lagyan mo ng stop loss na 20 pips. So from 2616, i-modify natin, ang stop loss natin ngayon is 2618. Okay, 2618. Pero hindi na siya pwede kasi ang presyo ngayon 2624 na eh. So halimbawa, lagyan lang natin ngayon ng 2626. Okay? Oh, yan yung stop loss natin. Balikan natin ha. Sana yon. Tapos, halimbawa, mag-ano tayo. Ayan, kukunin na niya. So from 2616, mag-take profit tayo. 2610, no? Yan. Hindi na pwede, kinuha na siguro nilo ay. Yan, kinuha na, no? Ayan, oh. So, since nalagyan natin ngayon ng stop loss, ayan, nag-red na siya sa gilid niya. Ibig sabihin ngayon, natalo ka ng $100. Pero don't worry kasi ano lang naman to, cents lang naman to eh. So actually that's only $1, no? Sa $1 na actual. Okay? So, pero kung hindi natin yan nalagyan,
hindi natin yan nalagyan ng stop loss, posible pang tataas yan. Posibleng magiging negative 1,000 yan, negative 500 yan. Okay? So okay na yan. Doon tayo babawi sa ibang mga trades. So yan ang purpose ng stop loss saka take profit. Okay? So I hope medyo may nakuha kayong konti, no? Ngayon, paano naman mag-execute ng mga trades? Kasi sa mga baguhan natin. Okay. Sa mga baguhan kasi, siyempre challenging pa itong pagpindot kaagad, no? Kasi kailangan mo talaga buy sell, no? So ang gagawin muna natin, kopya-kopya lang muna tayo, no? So if you're part of economy kasi marami man tayong mga tools, meron tayong Manara AI, meron tayong separate training yan. Meron din tayong mga trainings na later on yung mga actual trading na talaga, yung mga candlesticks, yung mga strategies, meron tayong mga separate training yan. Meron din tayong mga live trading na ang nagtitrade yan, mga master trader, sasabihin na lang na kailangan natin mag-buy ngayon, mag-sell ngayon, tapos i-explain nila kung bakit natin ginagawa. Meron din tayong mga Telegram signals, no? Titingin tayo ngayon ng Telegram signals. Telegram. Ayan. Okay. So, ayan, marami tayong mga signals, guys. If you economy, kaya lang, sandali. Hindi makikita itong mga signals. Tingnan natin yung inopen ko yung sariling signals natin. Okay. Ganito yung ganito yung itsura ng sandali. Ayan. Ganito yung itsura ng mga signals, no? Yan. Minsan may nakalagay dyan, gold sell 2627 to 2650. Ibig sabihin on that range, no? Ibig sabihin mag-sell ka on that range. Tapos may naka-SL na, may nakalagay na TP1 saka TP2, no? TP1 saka TP2. Kung may nakalagay na TP1, TP2, it's your choice. Pwedeng dalawa yung execute mo niyan, pwede ka rin mag-move ng SL or mag-move mag-partial profit ka lang. Halimbawa, i-try natin execute ito. Sandali. Dami tayong mga signals kasi. 2627, no? 2627 to 2630. So, ang gagawin natin dyan, kulang muna itong Okay. Ang gagawin natin, so kung dalawang TP, punta tayo dito, XAU-USD, tapos trade. So ang sabi kanina, gold sell, no? Actually guys, meron din ditong market execution, meron ding buy limit, sell limit, no? Okay, para nyo. Kung dito tayo sa chart kasi, pinakita ko kanina, merong red na button, yan, no? Yan, merong red and blue na button, yung minumove natin yung buy limit, sell limit, di ba? Yan yun, no? Meron din dito dyan, dito sa codes, tapos XAU-USD, okay, XAU-USD, tapos trade, yan. Tapos meron dito market execution, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Okay? Halimbawa yung signal kanina, gold sell 2627, anong presyo ngayon? 26. Okay. Yung price ngayon is 2624. Okay? 2624. Ang sinasabi ng signal, sell at 2627 or 2630. So pwede tayo ngayon mag-sell limit. Okay? Bakit tayo nag-sell limit? Kasi ang instruction is 2627. 2627. Okay?
Tapos ang SL na sinasabi is 2633. Okay? Ang take profit niya, first TP niya is 2620. 2620. Okay, place. Ayan. So dito na yan sa ilalim, no? Pinakailalim, 2627. Since dalawa yung TP, pwede dalawa yung trade mo. Input ka ulit. Trade. Sell limit. 2627. Stop loss mo, the same pa rin. 2633. Ang take profit is 2617. 17. Okay. So kung titingnan mo yung pinaka-bottom, meron na tayong dalawang entry, 2627, 2627, no? Balikan natin, yung isa, ang stop loss niya is 2633, ang TP is 2620. Ang isa, ang stop loss niya is 2633 at saka ang TP is 2617. Anong ibig sabihin yan? So siyempre, once yung price ngayon, umakyat na siya ng 2627, kukunin niya tong dalawang orders. Okay? Dalawang orders. Tapos, pag bumaba siya, kasi sell ito eh, from 2627, bumaba siya ng 2620, 2620, ibig sabihin, bumaba siya ng 70 pips. Okay? 70 pips. So, i-close niya itong trade na to. Now, kung bumaba naman siya up to 2617, okay? 2617, i-close naman yung isa. Okay? Kaya kung sa signal, balik tayo sa signal. Yan. May mapapansin kayo dito. Yan, no? Sa mga signals natin, may TP2. Ayan. May TP1, TP2. Minsan abot siya ng TP3, TP4. Yan. Yan. So, yan yung mukha ng mga signals, no? Abot siya ng TP4, TP5, no? Kaya tingnan niyo to. Hit TP1, TP2, TP3. So kung nasundan mo yung signals, so paldo-paldo ka diyan. Okay? So what else? Now, dito naman kasi sandali Kung member ka ng economy, meron tayong tinatawag na Solex. Hindi kasi ito ma-share sa screen eh kasi ano to eh. So halimbawa ito, ayan, sa Plutus is one product of economy. Nandiyan no, nakalagay yung sell, gold sell trade, yan. So ikokopya mo na lang, like kanina, no? Then sa mga traders natin, halimbawa maghanap tayo activity feed. Ayan, yan yung mga trade. Guys, kung member kayo ng economy, sobrang daming ano talaga. Malulula ka sa dami ng signals. Saan yung iba? Dito tayo. Kanina. Feed. So bawat trader meron siyang instructions, meron siyang signals. To Idris. Ayan may nakalagay ito close na. May nakalagay na buy. Halimbawa hanap tayo ngayon ng open, puro close na yung ano niya. Ayan. So may nakalagay lang diyan na buy tapos kopyahin mo na lang yung entry price saka
exit price yan nung stop loss saka take profit, no? Up to TP4 siya, oh. Yan, oh. Basically, if you're Dali. Dali. Mag-ano na tayo, ah. Ayun. So basically, kung part ka ng economy, marami talaga tayong tools, no? Marami tayong tools or sources ng mga signals. Unang-una, may signal from traders, mayroong mga live trading, at saka importante yung Manara AI, no? Yung Manara AI, yan yung harmonic scanner. Yan yung harmonic scanner na ang AI na mismo ang mag-analyze ng chart. Okay? So, siguro ano na tayo? Question and answer na tayo. I hope may natutunan kayo guys kahit konti, no? So, naabutan na naman tayo ng high impact news. Okay. Saan ang meeting? Okay, question and answer tayo. Kung may mga question tayo. Yes, pwede po kayong mag-unmute or pwede niyo pong i-comment sa ating chat box kung may mga katanungan kayo, mga clarifications po para masagot po natin yan. So I know yung mga ibang terminologies natin dito is medyo bago pa sa iba, so medyo ina-absorb pa natin. So don't worry po kasi weekly po tayo magkakaroon ng mga ganito, na mga basic trainings po natin. So pwede din po kayong umulit-ulit and may recordings din po tayo for our webinar. So ayan, kung may mga questions po kayo, chat na po kayo dito sa ating chat box kung may mga clarifications kayo, may mga hindi kayo naintindihan, para masagot po ng ating speaker po. Also, we would also like to thank you sa ating Coach Large. Pwede ba natin pasalamatan si Coach Large sa mga knowledge na ibahagi niya sa atin ngayong gabi? Actually, itong ating lessons po na natutunan po ngayon is hindi po ito, wala po itong bayan. Binigay lang po ito sa atin ng libre para po tayo din po ay matuto paano nga po ba gawin ang forex trading. How to execute trades. So ayan, may mga questions po ba tayo? Ayan. So, thank you so much, Sir Lard, sa ating speaker ngayong gabi. Yan. Saan po ba makikita yung recording? May tatanong po dito. Ano naman yan, send naman yan sa mga GC natin, no? Meron din yan sa YouTube ng ating Bisaya Trader. Okay? Sige, may questions pa tayo. Para mag-ano na tayo, magti-trade, start na tayo ng trade. Bakit kailangan po ng okay. Okay, sagutin natin ito. Bakit kailangan po ng buy limit saka sell limit? Okay. Unang-una, kung buy now, sell now, yan yung market price kasi. Minsan kasi ayaw mo pang pumasok at that price eh. Kasi unang-una baka gusto mo pang kumita ng mas malaki, no? Kasi importante din kasi sa market is yung timing eh. Pag-execute mo ng trade eh. So, kaya ginagamit yan. Minsan kasi, kung ito yung presyo, ihintayin muna natin na bumaba yung presyo. Kasi kung yung mga ganitong buy limit, sell stop, buy stop, i-discuss ito in depth sa actual talaga na mga trainings na yung meron ng mga market analysis, no? Kasi may mga basis kasi tayo ng ganyan eh. Coach, pila may starting capital sa broker? Okay. Depende sa broker. Actually, mayroong broker na $10 yata. May $10, $50, no? Kung mag-start kayo, mas mabuti siguro at least mga $50, no? Kasi para may kunting emotion, no? Medyo libog-libog pa, no? So, libog pagamay daw, libog pagamay. Okay lang yan talaga.
Ah. So sige lang og attend unya mas maayo mag-ano kayo, mag-demo kayo. Demo account tapos balikan nyo itong recording natin. Marami naman din sa YouTube yung ano lang how to execute the trade then. Tapos magtanong kayo sa mga mentors nyo kung sino man yung nag-invite sa inyo, no? Good evening, question lang, dako ba daw og withdrawal fee ang Light Finance? Ang Light Finance is actually ang withdrawal fee niya is ano lang kasi it's using InstaPay. Kung magkano yung mga withdrawal na ganyan na standard lang. Standard lang 15 pesos or hindi ko na kasi pinapansin yan eh. Kung ano naman yung ginagamit nyo is crypto, TRC20, USDT, the same lang. The same lang kung magkano yung usual na charge, no? Pero maliit lang naman 'yan. Kaysa ano natin kinikita natin. Medyo kutaw ang libog, coach. Okay lang. Nana gyud. Ako guys, kahit nung ako unang-una nung nag-attend ako, hindi ko talaga naintindihan yung buy stop, sell stop, buy limit, sell limit masyado, no? Until such time na nag-trade na ako, unti-unti ko nang naintindihan, kailangan pala ganito. Kasi unang-una, halimbawa, high impact news. Kung hindi mo sure kung ganito yung price, hindi mo sure kung aakyat o bababa, so ang gagawin mo, maglalagay ka ngayon ng order dito sa baba saka dito sa taas. Okay? So sa taas sa baba. Kasi kung mangyari kung ito yung order mo, kung aakyat siya, so mahihit niya to. Mahit niya yung isa, hindi mahit yung isa. Di ba? So pag ano ba ito? Pag akyat niya, nakuha niya yung order tapos yung order mo na isa i-close mo na para hindi madoble. So yan din yung pag-mitigate ng risk natin. Okay? Ayan. So may question, ano po yung recommended natin, standard or cent account? Unsa na broker inyo gamit? Ako, I'm using VT Markets. No? I'm using VT Markets in my own trading. Pero I started with Light Finance. No? Ang Light Finance magod unang-una na atay 100% na bonus. No? Kung $100 nimo mahimong $200. So okay na kayo na dagdag kapital ba, no? Unsay recommend quote standard or cent. Okay. Now, if your capital is ako personal opinion ni nako. If your capital is less than 1,000, use cents. Use ka ng cents. Ang cents admin yo nindot sa tanawon kay dagko imong income, no? Dagko imong income. Kung basta kung pila ang makita nimo da i-divide lang nimo by 100, that's your actual income. May mga recommended signal ba sa Telegram using higher time frame like M30 1 hour is 4. Okay. So guys, if you're scalping, no? Kung ang scalping is that's 1 minute to 5 minutes. Diha ra kamo tan-aw, 1 minute to 5 minutes. Ang scalping is ano lang? Mura kag nagsige kag atang ba, no? Nagsige kag atang. Bali mag-enter ka og trade ngayon. So within few minutes mo exit ka, no? So nasa day trading, if you're using day trading, pwede na kamo tan-aw M30 1 hour. It's for day 1. Lalo na kung swing trading, na. Ang scalping is usually ang trade ma-close siya within 30 minutes, 1 hour ana. Ang day trading is ma-close siya within the day. Yung swing trading minsan 2 days, 3 days, no? Yung mga professional na gyud, they're using swing trading, no? Pero boring na kay na siya. Pila ang leverage sa cents account, sir? 10,000 cents. The same pa rin. 1 to 1,000. Kasi ang M1 ay malikot, madali ang sunog. Depende naman, no? Unang-una, if you're following signals, hindi naman siguro masusunog.
nilagay ang ano diyan, nilagay ang stop loss diyan para hindi ka masusunog. Okay? Para kung ganito kasi yan, usually kasi ang risk reward diyan is 1:2 or 1:1.5. Ibig sabihin yan, kung ang risk niya is 1:2, ibig sabihin, kung talo ka ng $1. Pero kung nanalo ka, panalo ka ng $2. Yan yung ganyan usually yung ano niyan. Risk reward ratio. Okay. Ano naman sa Manara AI naman natin, medyo mataas naman yung risk reward, minsan nasa 1:9, 1:10 ganon. Mataas naman. Di na nako ma-open akong MT5. Please ko makahimo. Di na ma-open ang MT5. Actually sa XM2 siya unya ni kalitra di ma-open kung sa broker ninyo, coach. Okay. Yun nga, no? Ang recommended natin for first-time traders is Light Finance. Actually daghan man, no? Ako I use XNES, I use Light Finance, I use XS, no? Sa mirror trading natin XS. So XNES, XS, Light Finance, VT Markets. For my own trading, I use VT Markets. Okay. Ayun, nandito na si Bisaya trader natin. Coach Nars. Yes, gabi. Yes. Yes, good evening po, Sir Coach, Nar. guys, I just came from a meeting. So, ako lang nito bagon kining question. Pila leverage sa cent account? 10,000 cent. So, depende sa imuhang risk mode or risk level. So, if you're into moderate, so ang imuhang ang imuhang leverage is nasa mga 1 to 500. Kung medyo aggressive ka gamay, 1:1,000. Lot size po ni mo patsakto to 1:1,000 kay cent account naman siya. So ang lot size ni mo kung guys, very important ang lot size ha, depende sa capital o sa imong aggressiveness. So ang lot size ng 10,000 cent, pwede ka kung aggressive ka, pwede ka 0.12, pwede pod ka moderate, pwede pod ka 0.06. But always remember, if you're not sure kung lalo na kung you still developing your winning strategy or your game plan, o dili pa kasi kadaog ba kamulo pa kagatuon, pinakaubos pinakasi para sa imo ha. Atong goal mong gud is maka-learn ta una. Ang goal natin hindi yung kumita tayo kaagad. Kasi okay naman din yung kumita tayo kaagad. Yun naman yung target natin lahat. But always remember na kung aggressive ka tapos hindi pa natin alam kung anong gagawin natin, so naka-risk yung capital natin dito. Kaya chances are yung mga baguhan nasusunog sila because they're chasing for income kaagad. Which is not bad kasi yun naman talaga dapat. Pero if there's someone nag-advise sa inyo na bro, ang first month natin na wag mo nang maging aggressive. Not unless kung marunong ka na talaga. Pero kung hindi pa, so yung goal natin is to learn po muna. That's why I congratulate everyone for coming here. Palapakan naman natin si Coach Large for actually habang tumatagal maganda yung presentation. Actually guys, ako kay Coach Large na medyo advanced ng konti, nahanapan namin yung paraan sa Saturday. So sana guys hindi kayo nag-trade tonight kasi yung high impact news tonight is malala siya. So hindi siya ordinary na high impact news. That happens usually every quarter. Lalo na ngayon papasok na tayo sa last quarter of the year. So ito yung mga economic calendar natin. Every 3 months may mga major na pangyayari yan economically. So lalo na sa mga last quarter, October, November, December, maraming pagbabago yan in terms sa mga economics ng iba't ibang bansa. So yun yung very importante, especially if you're trading in the fourth quarter, tingin-tingin talaga sa economic calendar or sa fundamentals. Okay? Sige, more questions. Pahinga muna natin si Coach Large. Baka bali real practice lang pag maliit ang lot. Yeah,
real practice. What do you mean real practice? Nag-practice ka pero real account or live account. Maliit lang. The lower the better. Kasi masaya na tayo dyan kapag ka nag-survive yung ano natin. Okay, ito. Risk management. Risk management, low risk, 1% of your capital. So tamang-tama actually ang tinuro ni Sir Large. Kasi sa totoo lang, maraming iba nagtuturo sila kasi 'di ba, sinasakayan nila ng kagustuhan ng tao na kumita. Kaya lang hindi nila napansin, yun naman yung defensive side of the game. Now, especially pera natin yung nilalagay dito. So it's very important na bago tayo maging aggressive, alam natin kung ano yung, kumbaga, art of war ba? Art of war. Make sure nga mo dasdas ka diya sa gira ay tuod na bay Tagalog ani dasdas ta sa gira kabalon na tag unsaon na to na diha pagdasdas di kay tira pasagad sa tamo na daghan gid siya masunugan. Okay guys, ayaw kalimot ang SL ha, sakto to gingon ni Sir Large nga hanggat na kay SL stop loss, hanggat na kay stop loss mapildi man ka pero di ka masunog. Unsa man ang masunog? Kanang mahubasan na gid imong kapital ba? No. So, pildi lang ka, which is part of the game. Normal yan. Sa basketball, normal na. Any sports, mapildi gid ka. Si Michael Jordan, mas daghan pa man si piat niya kaysa daog niya. But he continue to improve his game. So recommend trial account demo while learning. Yes, I really recommend trial account demo. Ngayon, ang maganda sa atin ngayon, kasi mayroon tayong tinatawag na pattern scanner. Ito naman yung sa economy. So yung pattern scanner, siya na nagtutulong sa atin paano mag-scan, nagbibigay siya ng entry. I think na-explain naman. Pero yun kasi yung Solex guys, nahirapan kami mag-explain sa inyo kasi ano kasi yan anong tawag dyan? Bawal siya i-screenshot. Hindi siya may screenshot talaga, hindi siya may screen record. Ako, I'm looking for a way, nag-upload ako ng mga pero hindi talaga kasi exclusive talaga yung data doon sa mga members. Kaya kung nag-enroll kayo sa economy, make it sure na na-download nyo yung Solex kasi yung Solex ngayon, mas maganda yung ano niya. May marami ng mga binibigay doon na mga signals, yung Solex. At saka sa Solex, doon ka rin maka-access papunta sa live trading, which is yung live trading, isa sa pinakamagandang learning kasi nagla-live dito yung expert trader. So every night yan, every 9:30. So tinitingnan mo siya kung paano niya ginagawa yung trade niya. So syempre matututo ka talaga kasi magaling yung 20 years na yon sa trading industry, major in scalping. Minsan nga sa isang gabi na napapansin ko, 3 currency yung tinitrade niya at saka babilis lang talaga. 10 pips lang kukunin pero grabe naman yung lot size niya. Pero for expert level naman. Ang maganda naman doon sa sa live trading is that pwede mong sabayan. Kasi sasabi siya, guys, pag mag-breakaway dito sa linya na ito, let's sell. Pag mag-breakaway naman, let's do buy. Konti lang. Pwede mo siya sabayan. So, syempre, gatuon ka sa maayo, mamayo po ka. Importante gid ay coach magsugod basic steps. Lahat naman siguro ng bagay. Kung, di ba ngayon sa basketball, na yung term na yun na basic, di ba? Basic na basic. So, lahat naman siguro ng very important na bagay kung hindi talaga wala kasing shortcut kasi inaral kasi natin ito, we try to compress. The normal learning of Forex is 6 months to 2 years. We try to compress everything with the help of the tools, AI, and then mayroon tayong tinatawag na mga VIP signals or signal galing sa mga expert. Now, ang good news, kasi majority dito, sa generous kasi ni Coach Large, mayroon siyang VIP signal talaga na binabayaran niya ng mahal. Kasi yung VIP signals, alam naman natin ito, those who are already traders, may mga free naman, pero hindi siya ganun ka-accurate. Yung mga accurate talaga, yun na yung may tinatawag na may subscription. Mostly magbabayad yun. Yung iba, mahal yun. Depende sa level sa mga expert trader. Pero ang good news is that si Sir Large, kung doon sa mga exclusive members na yung mga na-enroll, makapasok tayo doon sa VIP signals. So 3 na yung natin, Solex, tapos 2 VIP signals, FXRE, and then yung bagong signal ngayon, yung na ibibigay. Pero exclusive doon sa mga nag-enroll. Sorry po, ngayon lang ako
nakabalik kasi naloko yung signal sa Cebu. Okay lang naman, at least nakabalik ka. Parang trade, galing nag-negative, nakabalik, naka-bounce back. Alright? Guys, huwag kayong mag-trade ngayon. Grabe yung ano ngayon. Kasi para sa akin, grabe yung high impact dito ko nasunugan ng malaki. Guys, question kayo bago tayo mag-close. Ma'am Nikki, na-record ba natin yung ano, ng etong ano natin, webinar natin? Guys, wait. Pwede guys, picture taking muna tayo bago natin may palit ko sa akong cellphone, Ibi. Baka pwede niyo ma-open yung camera tapos yung iba para picture taking. Pakita sa ninyo ng mga dagway sa mga daogan diha, Bi. Aron nga mabibo po ding atong kuan. Alright. Guys, nagustuhan niyo ba yung training ngayon? Do you like it? No? Would you mind to express your gratitude? Kasi sa trading talaga dapat maano tayo. Importante kasi dito yung mindset eh. So dapat yung mindset natin. Mayroon nga iba guys, may ritual. May ritual, totoo yan. Before mag-trade, dapat dili bad mood ha. Which is very true. Na-observe ko rin ito. Kasi pag bad mood ka, naepektuhan imong decision making. Nya labi nagdagko na imong kapital. Naana ka sa mga 1,000 USD pataas na imong kapital. So isa lang na ka sige. So naaman day din si Pinoy mga presidentiables manday ni nandagan man siguro. Nagfile ba mo guys og candidacy mura mga mayor lagi si Sir Large dating yan. Politiko yan. Guys, picture mo na ako ha. Salamat sa smile ninyo. Hinay mo na itong camera. 1, 2, 3. Yan na. 1, 2. 1, 2, 3. Kana. Thank you kayo. Guys, question ta. Maduha tulo ka question. Guys, dili biya nila limning atong training karon. Iniisa-isa talaga. Pero ako na-appreciate ko talaga yung ginawa ni Sir Large. So, palapakan naman natin si Coach Large at saka si Ma'am Nikki. No? I really appreciate. Guys, wala na may question? Kay mag-trade na mi. Mag-trade ka, Coach? Actually, news is for us. Pero yun nga, minsan unpredictable. Mangod. Ang news, mangod guys, dili na si Maminaw. Regardless, unsa kagwapo imong drawing sa imuhang chart, ha? May drawing na kadiyag, nagkuros-kuros na diya nga mga linya, naapay nag-drawing o ganing mga kuan, sigsag-sigsag. Pag news ana siya, remember ang news, wala na siya matter sa, dili na siya correlated sa technical. Dili siya correlated sa technical. At the same pod sa mayon kay kung technical analysis guys, katong mga chart ba, katong mga drawing na to, mga pattern na to. The same gihapon. Si technical analysis, wala siya kabalo. Kay si technical analysis is like kuan ba kanang wala siya kinabuhi ba, murag numero ra siya ba, nga wala siya nakabalo unsay nahitabo o tinuod ana na siya. So si technical analysis wala gyud na siya kahilabutan gihapon or correlation sa fundamentals or sa balita. So muna siya nga mo tan-aw gyud kag balita kay masig unsa ka gwapo sa imong drawing, pag-abot ana sa balita gubaon gyud na ang imong drawing. Ma-break gyud ang mga break ana nga mga support resistance o mga unsa na diha nga level. Muna siya. Sir, tanos upod ang next nga training. Grabe. Thank you. Guys, mao gyud ni isa sa akong encourage sa inyo ha. Ang sikreto yun nga dili kita mapildi sa trading is training ra gyud. Mao ra gyud ang only way. Di ka mo atras kung mag-train ka. Siyempre atong kwarta mo atras usahay mo ana man siya kay nagsugod pa man ta. Pero sa tinuod lang di ka mo atras. Mao gyud ni ako ang dako kayo nga sipyat. Actually dugay na mo ko nag-trade pero mo gini dako kayo na akong asipyat kay mo lagi na akong personality man gud kay aggressive kayo ba. So na-humble down gid dinon tag mapildi tag dako lagi. Okay, sige. Question na i-record. Na-record ani murag nag-record ani si Ma'am Nikki. Tanos ang next training. Na profit na si Sir Large. Pila man ibi? Uy, 200 akuta na. Demo account. Congratulations sir. Kota na si Sir Large. Ana. Yan yung demo natin. Yan yung demo natin kanina. Demo di ito. Binakog ato na itong mabidro. Pero nag-message ako karon nakuta na siya. Guys, ang goal na to din kanina gid guys ha. Simple as that. Ang goal na to, una makamaugid ta mag-manual trading. Guys, I tell you,
naatod tay mga automated trading pero ang kung gusto gid ka ng dako gid ang imong income mo na gid siya sa manual trading. So magtuon gid tag manual. Dali naman karon kay naa man tay VIP signals basta enroll lang ka sa economy. Pila tong VIP signals? Solex, dayon duha ka Telegram. Sa Solex na daghan na diha. So ano na ka? O na si Brian, o na profit na si Brian. So o plus Manara. So dali lagi kay ka mo makatuon. Dali lagi ka makatuon. Mo gid atong first goal. Learn. First month nimo kung pwede intensive ang imong study. Unsay but intensive ka nang I know ang uban busy na trabaho pero gusto mo gud ta I'm sorry ha, istriton na nako niya. Gusto mo gud ta makakwarta ta? Gusto mo gud ta nga mokita ta? You know, in life, even in business and ever in work, there's no such thing as easy money, only in forex. Pero kailangan pagsugod lang, madugo lang atong pagtuon dinhi. So kaya anak kanindot dinhi kay gihatag na ba spoon feed na ba? O gusto ka magtuon og advance, tay advance. Gusto ka magtuon og mga technical naa, master class naa. Gusto ka mo gamit og mga tools naa. So kulang na lang gid sa imuha, mag-enroll na lang gid ka sa economy para mapadali ang imuhang training. Onya after ana manual gid. Guys, after anang manual makatuon na mo kahit mo goal na lang mo para din sa mga nakabalo na. In fairness, I would like to kuan pod nga. Siyempre kag nakabalo na ka, dali na sa imong pag-profit. So dinhi manggod pag nakabalo na para gani karon mag-ora gali o wala lang ako na send sa grupo kay na BBC man ta sa webinar. Apod ko meeting, importante nga meeting. 100 USD to 200 USD mo nang goal nimo everyday. Okay na kay na siya guys, tinuod lang. Okay na kay na. Pila imong kapital ana? Siyempre mo kapital ka, pwede mo kapital 100 ra pero gwapo yung makapital nimo na mga 500 to 1,000. Imong ipatubo sa 1,000 ana lang. Ma-master ka ana kahit 100 a day lang ka. Pila man ang 100 a day? 100 to 200 a day. 5,000, 10,000, okay na, di ba? 5,000, 10,000 ang adlaw, okay na. So sa lima ka adlaw, wala na naka 25,000 na ka sa napulo ka adlaw 50,000 which is daghan kay na dinhi sa especially sa na-enroll sa economy kay dali naman namay. Guys, question. Any question? Salamat kayo 70 paghapon tao. Sus, grabe gid ni. Any question? Wala na? Oh, wala na guys. Ang broker kung nag-trade na ka, pwede man ka magamit og imo ang kaugalingon broker. Pero pwede pud sa amo kay at least napod may gamay ragod pila ragod kay sinsilyo ragod nga. At least ban lang maka umutabang malagali mi sa inyo ha kanang unsaon pag-open ana sa amo sa gikan sa amo nga link palipay ra man pud mi sa inyo. Basta guys dinhi sa ato ha, dinhi sa atong grupo, especially kung na-enroll na gid mo sa economy, ayaw gid mo kaulaw. Pangutana mo sa ako, tanan guys, kabalo ba mo? Before ko matulog, I'll make it sure nga tanan nag-message sa ako. Dadahan ka na kabalo ni sila din kani silang Simplicio, kani silang Holito, kani silang Rini G, kani silang Rosalyn, mo ni sila. Mga kabalo gid ni sila guys. Theodora, si Bernie, mong kabalo gid ni sila guys kung basta gali mangutana gid mo sa ako basta matap ako mo reply gid ko sa inyo Unya kung naglibog mo tawagan ta pa mo bahala alas 10 sa gabi video call ta sir asa kadapit naglibog sir asa kadapit na stock as much as possible kay akong goal guys makakat-on gid mo sa pag-trade dali na magud ang kwarta basta makakat-on na ta basta kugi lang pud magtuon anytime sir pwede mag-enroll sir no pwede. As of now, sir, wala pa may capital but willing makakat-on kali. Kanina, wala problema. Basta kay na naman mo sa GC, na naman mo sa group chat dito, magsige may hatag mga information, mga training, i-maximize lang ninyo. And then, pag-practice o demo account, wala problema kay ang demo account, dako kay na siya learning, libre ra na siya. Igo-igo pod nga na kay capital, o pwede na ka mag-enroll, kamao-mao na kag-demo, pwede na ka magsugod sa imong live account din anak kay kamao naman po ka. Basta ayaw ninyo practice ang inyong live account inyong kaugalingon kwarta kay I'm sure gid ko na 95% dili man 100% 95% error gid na kay daghan kay mi dinhi. Nami gitagag signal. Joker kayo kay pang-enroll daw tayo mag-enroll sa wapo kay enroll sir i-trade na ako ni Ross o si kaniyo kay mo taas-taas ni. Sakto gid mo hatag. Bye. Atong naging semana.
Sus nasayop magpislit. Imbis kay bay nahimo mang SL o nahimo mang sell. Sus imbis kay na-enroll hanto dun wa gid hinuon kay enroll. Wala importante kay magtuon. Okay. Sir, 149 enrollment free, magkano yung capital? Okay. Ang capital actually, kuha na siya, depende na siya sa inyo ha. Kung pilay inyo hang i-enroll. I mean, i-start ninyo pag-trade. No? But ideally, kung mag-practice pa mo, mga 100 USD, pwede na. Kung wala, yun, 50. Pinakagamay 50. 100. Pag makabalo na ka, practice ni mo 100, nakabalo na ka, pwede na mo siya dugangan 300, 500, depende sa imong capacity. Okay? Sige. Any question guys? Sige, pangutan na kay libre ra ba niya tong pangutan na din eh. Ato sa tong papulayan si Sir Large kay nag-trade na si sayang trade karon. Si Sir Large guys, thankful kay Tana guys kay is one of the new rock stars sa economy nga dili pare sa uban ba nga nag-trade na sa una. So siya is I mean, guna ko sa kay Sir Large kay humble gid kay siya. Aminado gid siya nga. Mo ni wala sa una wala ko ga trade pero nakita na ko yang focus. Kailangan gid guys focus gid dinhi. 149 free enrollment lang yun. Enrollment lang yun para ka nag-aral. Tuition mo yun. Pero sa pag-aaral mo, mayroon kang mga tools ka ma-access. So ma-access mo yung pattern scanner, ma-access mo yung mga VIP signals, ana ba? Sir, manual trading or AI? Pag AI, minimum na to anak 100. No? Pero AI, guys, ayaw mo kayo mo pag-expect na magkapital tag AI unya mo 100 dayo 100 dato kapital unya mo dato. Tadili manggod ani manggod siya, guys. By nature, ang AI dapat low risk na siya. Ano man, ang origin menggid sa AI, guys. Pasabton ta mo ha. Kay daghan nga tumbling ani. Mining transparent ta. Guys, ang origin manggod ang nakaimbento sa AI, guys, itawag na sila institutional trader. Kung sa man ang institutional trader, example, hedge fund. Kung sa man ang hedge fund, kana sila, mga fund managers na sila sa mga bilyonaryo. So sila'y mag-trade, sila'y magdula sa kwarta sa mga milyonaryo o bilyonaryo. So, ang ilang buhaton kay million man ilang gi-manage, billion man, defensive sila. So gagmay lang ilang kwaon anak guys, 4% sa usa ka bulan dako na kay na sila, malipay na sila. Dali na kay na sila, mora na ang so naghimo sila og kanang AI nga ang original is gi-designed siya pang institutional trader. So by nature gid guys, kimingon gid kay AI, kung ako gid kay dili man ako ni first nga pagsulod sa AI. Kumingon kay AI guys, low risk ra gid ka ana. Mura na siya og imuhang long-term investment. Diba atong Domingo na ay actual account sa AI akong gipakita sa inyo ha. Pilay na withdraw niya. Murag mga 700,000 naman siguro ang iyahang na withdraw. Pero pila po yung capital niya? 20 USD po ang iyang capital. So dako iyahang ginansya kay dako man po ang capital pero ginagmay ra ang iyahang tubo pero within 1 year kitsa may mahatag siya mag 700,000 wala nimo gihaguan. So yung na siya. Ang reason why nga nung pabutangan na mo sa inyo hag 100 is muna inyo I want you to test everything. Bag-o man ni sa inyo ha. Ang uban ani makulbaan gani mapildi na sila og kaning 100 siya nga sir na negative na 100 kung ayaw kabalakan kay ato ng computon piso ra gid ang imong pildi ana kay sent account man which is guys ha maanad ra gid mo ana naagid na siya. Tawag pa na siya ni Sir Large siya nila og paper loss. Naagi na siya paper loss. Mupula gid na siya. Unya di na siya motabang na may SL ana nakabutang. So ayaw mo kabala ka kay normal gid na siya sa trading. So kung ano ta na pildi ta na nga time bounce back ta tuon ta balik ta asa ko nagkasayop. Kun ang uban na journal dapat na journal. Every trade every session naka-record na guys. Nasa journal. Okay, guys. Address lang na ko niya and mag-close na ta. Sir, actually, naulahin ako. I did not catch up the scope. Wow. Social ganyan statement. Mag-ask lang ko na gamiton bagi hapon og mga indicators in spite nga na ay cheat code. Na amoy gamit unsa mga indicators. Okay. So, technically, guys, technically, tinuod lang,
wala kayo gipang endorse na to din hinga indicators. Nga naman. Pero I'm sure every trader na gina say indicators. Nga naman. Naana magot tay mga kung na kay VIP mga expert trader signals. So sama ning cheat code na to, dili na nimo kayo magamit ang imuhang indicators. Dili na nimo magamit indicators. Kaya nga naman, igo naman nimo kopyahon unsay gihatag. Pero pwede siya nga gamiton nimo siya nga confirmation. Pero actually, sa mga top traders gyud sa economy, I know si Sir Lards na sa indicators. So, depende kung mabot ang panahon, kung diha na mga level, pwede ta mo hatag anang mga indicators sa inyo ha. Pero ang indicators mga good guys, dili gyapon na siya guaranteed. Daghan ka indicators. Masig isa ka indicator sa nabay, napagid na sa number, napagid na sa setting. No? Isa kasi piyat ana ang actually ang ato ang uban na napalito ng indicators na kay ang timpla, ang indicators mga good guys, mura mo na siya timplada sa pagkaon. Yes, gibutang asin, gibutang bitsin, gibutang tuyo, na sugar, na magic syrup, unsa pa. Pero ang timplada ba, ang moving average, ang Bollinger Band, pilay sukod sa ilalom, pilay sukod sa ibabaw, ana siya. And then, ang indicators, guys, confirmation na po na indicator sa ilalom, na po indicator sa ilalom. So, to avoid complication, especially sa ato din ni majority mga baguhan. So, dili kaya na may natudlo indicators. Pero, that would be in another day. Another topic na for indicators. Sir, nag-trade ko. Ganina, walay gamit signal. Nasunog ko $4. O ako po pagbutang sa fund $100. 50 raman ang nadagdag sa akong fund. Unsaon ganito pamaagi sir makakuha kog signal. Asa kani si Simplicio, murag simple lagi kay niyang pangutan na ba? Sir, kanang i-message ko kung wala pa ka naka-access sa ato ang VIP signal sa kay naamagoy application form ana nga kuan din ahadin ka maka-appeal ato. Pero pagbutang sa $100 ang nadagdag. Okay, bas lahi magud ang kuan ang bonus. So nakay $100 nabutangan kay 50 bonus na siguro BT markets no. Sa light finance pod is kanang 100 to 100. Pero usually magud sa ako lang nga personal akong observation. Ako ganan ko sa light finance. Pero base sa mga baguhan mag-enroll sila, dali magud sila maka-verify sa BT markets. Dili kay stricto ang BT markets mo nang sa team na ko karon daghan dito naka-fund sa BT markets. Ana unsaon ganito sir pumaagi para makakuha ko og signal. I-message ko. Ang signal na to ha. So Lex og duha ka Telegram. Maning kamot gid ko aning sobrang mo barog og mo tindog. Aron mo labyog sa lahi na mo gid ning imo sir ba. So bisag asa man siguro nga butang guys, importante atong paningkamutan. Okay, one more question and let's daghan paghapon ta 69 paghapon ta murag ni match ni sa kanta ni Sir ba ni mong kamot ug mo barog ug mo labyog. So guys, last question na. Guys, salamat kaayo sa inyong time. I really appreciate. I know nga karon busy karon nga adlaw pero gihatag ninyo yung time. Kung inyo lang gito siyang seryoso guys, ang gilatag kaganina ni Sir Lards, dili to sa basta-basta. Kung inyo lang gito seryoso guys, dako kay siya tabang especially sa mga baguhan. Kinsa man koy mo hatag sa ato anak karon mo educate sa ato anak karon mo hatag siyang time nga mga traders guys busy na sila. And besides dinhi sa atong team bahalag di ko kakisa kong asawa pagkagabi patulog na siya basta labi nagda-enroll na ka o nya wa pa ma-verify imong account may problema na ha wala ma-verify inyong account wala pa man naka-access sa VIP signals ana kana unsay mga labi nag-enroll na mo basta gid na may problema pangutana ra gid mo sa ako kay kutob sa akong matubag sa inyo mo assist gid ko sa inyo kay ang goal na ako is makakat-on gid ta sa trading guys nakadako ang community namo and then we are expanding this one sa mga OFW na pod kaya ron abroad po ta pa nagsana magutay event sa Dubai so amot na makaadto ba ta wala pa man tay ticket pero tan-aw na to basta mato Sir Large pwede siguro basta ang goal ani guys nga kanang mutabang mi sa inyo ha pero always remember inyo po ng negosyo
No, tabangan pa ninyo inyong kagalingon. Napot tayo investment buhaton sa time, sa enrollment, ana. But as long as kugi lang gid ka magtuon din di gid ka magmahay. Ako ginang igarantiya. Kay sa eskwelahan guys, magtuon ta ang atong madawat dito grado raman. Paper ra ba? Paper. Paper na may paper loss na pa, paper win. Pero dinhi, kung makadaog ta, kung makakaton ta, ang imong reward dollar. So ang dollar ni mo every time ma-withdraw. Oy, by the way, atong niagi ha, nasuna mo sa ato ang GC sa mga itong exclusive. Na nag-withdraw og 700 USD sa XS. Dali lang niya na withdraw. Technically guys, anam ko na siya 3 to 5 days magiging standard ana. Usayam gad ibutang nila 7 days dito pero kapaning kamot ang mga broker karon tungod ana mga GCash na ba nga pagka-ugma or pagka-kuan ma-withdraw na diretso. So inana na karon ang pag-trade dili na pare sa una. Sa una gid sa mga time pagsugod yung sana wa pag GCash. Ang gamit na mo sa na Skrill og Neteller. Kinsa mga trader din nakasapon sa na Skrill og Neteller. Mo na ang gamit sa una di. Pag sila mo sugot og PayPal. Kay ang PayPal di sila ganan sa trading sa pa kasapon pa siya sa Skrill og Neteller. Guys, salamat kayo sa iyong pagminaw. Special thanks to Ma'am Nikki, Sir Large. Thank you so much. We really appreciate from the bottom of our heart sa mga Bisaya community. Ako magud ang akong saludo aning mga Bisaya kay kabulogi ko mga bright magud ning mga Bisaya ug gihan gid kaayo ba nya resilient ta guys. Nay mga panahon that's true mo madagma ta nay mga panahon that's true nga murag ma-discourage ta guys. Pick up lang nato atong self. Ampo lang ta sa Ginoo kay wala may lain mo pick up sa ato no labi nag-amahan ta. No wa makabalo atong mga anak unsay atong giagian nga mga challenges guys. Pero guys, laban lang ta. I will promise you basta kugi lang gid ka dinhi, maabot ang adlaw, ma-enjoy ra nimo ang tanan nga mga reward, mga gabi nga dugay ka nakatulog, mga time nga imong webinar. I can guarantee you, imo ra gid ang ma-harvest ang imong kakugi nga imong gihatag dinhi. Xness broker ko noon. All right, guys, maraming salamat. Thank you so much. God bless everyone. Dalaygon ang good, dalaygon ng Dios. To God be the glory. And guys, salamat guys sa inyong pag-attend. Guys, we are planning for Saturday for the next training but wala pa na plan siya kay kanang medyo na busy ang mga katawan karon sa pag-file og candidacy. Anyway, thank you so much guys. Love you all. May gabi kaninyong tanan. Oy sa mga Tagalog guys, pasensya talaga. Mag-aral akong magtagalog para maintindihan ang yung mga sinasabi natin ba. So thank you so much. God bless you guys.